corner dito, right corner. Tingnan natin. Center line ng katawan ko. Kung ano yung lean angle ng motor, ganun din yung lean angle ng katawan ko. Kapag upright sitting position niya, so naka-upright ako ngayon, let's say lumiliko tayo sa kaliwa, upright sitting position, kung ano yung center line ng motor, center line ng katawan ko, pantay lang. It feels safe, katulad kanina yung example kanina, diba, may mga kasabayan tayo. So it feels safer for me because I feel na it's safer for others. Mas ligtas para sa iba yung ganong klaseng body position kasi number one, I have to slow down and I have to be stable. Ayan. So slow down, yung appropriate speed, stability, and I'm in control. Kumbaga solid lang kami ng motor ko. Now, yung isang body position is yung leaning in to the corner. So let's say, ito halimbawa, di ba, naka-lean yung motor ko ngayon sa kaliwa. This is probably 12 degrees. Okay, 12 degrees. Ito yung corner, left corner, di ba? Yan, tamang-tama lang tong lean angle na to dyan sa corner na yan, sa left, slight left corner na yan. If I want to go faster in this corner, ang consequence niyan, according to how the motorcycle works, is I have to lean more. Ngayon, ang problema, lean equals risk. The more you lean, the more you are risking yung contact patch, yung grip, yung grip, okay, ng gulong. Ano ka? If you want to go faster in this corner, left corner, kailangan mong ihiga pa ng konti yung motor mo. Kasi pag hindi mo hiniga yung motor mo ng mas malalim, if you go faster, titilapon ka palabas. Titilapon ka doon sa kabilang side, outside of the corner. Kasi nga, yung mga forces ng centrifugal force, centripetal, saka yung gravity, yung effect ng gravity, ayun. So hindi siya mababalanse. Para mabalanse yun, you have to lean more. Lean equals risk. Inuulit-ulit ko lang para lang tumatak sa atin. So anong gagawin ko? Para mabawasan yung risk. Hindi ko ihihiga ng sobra-sobra yung motor ko. Ihihiga ko lang yung motor ko kung ano yung kinakailangan sa corner na to. Let's say, dito sa corner na yan, sa ganyang speed, etong lean to, 12 degrees, 15 degrees, is more than enough.
Kung ayaw kong ilin ito ng mas malalim pa, but I want to go faster, dun ngayon papasok yung body position. I have to lean in to the corner. Nandito ngayon yung center line ng katawan ko. Ililipat ko into the corner. Kung left corner, then I will lean into the left side of the bike. Ilalawit, hindi naman sa ilalawit, hindi mo kailangang ilawit. I have to bias my weight dito sa kaliwa. Ang mangyayari doon, ito yung center line ng motor, ito yung katawan mo. If you go out, naka lean into the corner ka, mababias ngayon yung weight, matutulungan ngayon yung motor to go faster without leaning more. Yun ang silbi ng leaning in to the corner na body position. Marami ang may maling akala na ang iniisip nila leaning into the corner, yung body position na leaning into the corner, ginagamit lang nila para maging itsurang cool, itsurang astig. para mag-show off, magmayabang, the wrong reasons. Walang masama to lean into the corner, yung body position na yun, walang masama doon if you know that you are using it for the right intentions. And that is to minimize the lean angle if you want to go faster into a corner. Hindi mo kinakailangang ihiga ng todo-todo motor mo, but if you wanna go faster, if you wanna go faster, hindi mo kinakailangang ihiga ng todo-todo motor mo. Tutulungan ka niyan ng weight bias ng body position na leaning in to the corner. So, ang tanong, for street riding, kailangan ba talaga ang body position na leaning into the corner? The fair answer, yung pinaka ano bang Tagalog sa fair? The best answer I can give is depende siguro kung ano yung intention mo. Kung ang intention mo is to go faster into this corner, okay lang yan, siguro, okay lang yan, okay. Tanggapin na natin yan, may ganun talaga mga big bike riders na gustong mabilis lagi. Pero sana, katulad nung kanina example ko, I cannot do that kung may mga kasabay ako. I cannot do that kung may kasalubong ako. I cannot do that kung hindi safe for others yung ganung klaseng tipo ng riding. So, I have to slow down. Now, if I'm slowing down, then there's no need. Wala nang kailangan na ilawit or ilabas ko yung katawan ko. Okay? Alright. So, tanong, kailangan bang ilawit ang tuhod at ilawit ang siko? Definitely not. Okay? Hindi ko nagagawa ng sariling video yan. Sagot dyan is definitely not. Hindi natin kinakailangang ilawit ang tuhod at ang siko sa street riding. Ibang usapan yung racetrack. But for street riding, there's really no need to drag your knees or your elbows. Kahit pa sa marilaki yan, kahit pa mabilis ka, there's really no need. Yun na nga yun eh. Dapat tayong mag-slow down sa mga corners. Maging mabilis man tayo, pero wag sobrang bilis. Kasi again, isa-alang-alang natin yung mga kasabayan natin sa daan. So we share the road, we share the responsibility. So we should share safety. Alright, I will see you on the next video. This is American Outrides.